Okay, let's dive to the Word of God. Ang mensahe sa umagang ito ay God's Divine Order. No? God's Divine Order. Pag sinabing order, ito po ay tinatawag na mandate, decree, instruction, no? Ito yung kautusan, tinalaga ng Panginoon, no? Ordinansa ng ating Diyos, yan po ang ibig sabihin ng order. Meron po siyang divine order. Jeremiah 1 verse 5. Okay, Jeremiah 1 verse 5, makinig po tayong lahat. Sabi po sa Jeremiah 1 verse 5, "Before I formed you in the womb, I knew you." Makinig po tayo, no? Sabi, "Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you as a prophet to the nation." Sa Tagalog, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta sa lahat ng bansa. Okay. So, makikita po natin sa talatang ito, sa Tagalog at sa English, napakadaling intindihin, no? Na ang ating Creator, the Creator of the heaven and the earth, ang ating Diyos na may likha ng langit at ng lupa, have a master plan. Meron po siyang plano para sa ating lahat. He has a plan, He has this purpose and plan for each one of us. Meron pala siyang plano nung una pa man sa ating mga buhay, no? So, that's why mula nang tayo isilang o bago pa tayo isilang, kung sinasabi dito, maintindihan po natin, mamaya papaliwanag ko po sa inyo kung anong ibig sabihin dito ng ating Diyos, na before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, no, I consecrated you, no? So that's why we are not born with unlimited choices. Hindi marami. Hindi natin pwedeng gawin ang lahat ng bagay na nais natin because there is a master plan. Meron ng tiyak plano ang Diyos sa ating mga buhay. At ang job lang natin, ang trabaho lang natin, ang gawain natin, ay yung hanapin, to find and discover the master plan. At pag nakita natin at naunawaan natin yung planong ito ng Diyos sa ating mga buhay, maging gayon tayo, ayon sa ninanais ng Diyos para sa isa't isa sa atin. Pero ang problema sa mga tao, this is our problem, fundamental problem ng bawat isa, ang mistake po natin ay hindi tayo nagsisimula sa Diyos, kundi nagsisimula tayo sa ating mga sarili. No? Kung ang Diyos ang may likha sa atin, dapat matutunan natin na dapat tayong lagi nagsisimula sa Kanya. Laging umaayon kung ano yung naisin niya. No? Tayo, sa mga araw na ito, marami tayong aklat, nabibili, nababasa, patungkol sa self-help, kung paano natin maiintindihan ang ating mga sarili. Pero ang mistake po natin hinahanap yung mga ganong katuruan, kung paano natin maintindihan ang ating mga sarili, pero para malaman natin at maunawaan yung master plan ng Diyos sa ating mga buhay, we begin with our Maker. Dapat magsimula tayo doon sa lumikha sa atin, sa ating manlilikha, no? At hindi sa ating mga sarili, no? Nung tayo ay, ang buhay natin ay hindi nagsimula nang tayo ay isinilang, no? Sinabi diyan na before I formed you in the womb, I knew you. Ibig sabihin, bago pa tayo mabuo sa tiyan ng ating mga magulang, ang linaw, bago pa tayo mabuo sa tiyan ng ating mga magulang, sa tiyan ng ating nanay, no, ay kilala na tayo ng Diyos. Alam na niya tayo, kilala na niya tayo. No? So, sa umagang ito, higit na maintindihan po natin ito kung pag-aaralan natin yung buhay ni Jeremias. Sino po ba si Jeremias?
Si Jeremias ay isa sa mga propeta ng Diyos. Si Jeremias ay isa sa mga may sulat ng aklat sa Old Testament na Book of Jeremiah, no? Siya po ay sinasabi niya, anak ni Hilkias. Si Hilkias ay isang pari sa bayan ng Anatot sa lupain ni Benjamin, no? Ang background po ng buhay ni Jeremias sa panahong ito, sa time na ito po ay during the time of most difficult history of Israel. Ito po yung ito po yung buhay na kung saan, ang buhay ni Jeremias ay nandoon po sa panahon na kung saan napaka-higpit na may nararanasan Israel na napaka-mahigpit na pagsubok, problema, sa lahat ng history ng Israel. Ito po yung pinaka-worst, no? Na naranasan nila nung sila ay nandito sa gitong kalagayan. Bakit? Ang Israel ay na-divide, no? Nahati sa dalawa, no? Dalawang kingdom, yung northern part at saka yung southern part. Na northern part, which is Jerusalem and part of Samaria, at yung southern part kingdom ay yung Judah, Huda. So, Israel pa rin yun, kaya lang nahati po ang Israel sa dalawa. At si Jeremiah ay na-assign na mag-proclaim ng mensahe ng Diyos sa Huda. No? During the time, siya po ay nabubuhay sa panahon na kung saan napakataas, very peak, yung tinatawag na rebellion at yung tinatawag na ungodliness ng mga tao sa Huda. No? Biruin nyo, siya ay propeta, siya ay leader, no? ng buong Huda, isa siya sa leader ng buong Huda, siya ay isang propeta, at siyang inassign ng Diyos para ideklara yung judgment doon sa lugar na iyon. At yung mga taong nabubuhay doon during the time of Jeremiah ay napakatitigas ng ulo talaga. No? Sabi, punong-puno ng ungodliness, ang mga tao ay malayo sa Diyos, punong-puno po ng tinatawag na rebellion. Ang mga Israelita ay nasa pagsuway sa ating Panginoon. And even the king of Judah was against Jeremiah. Galit na galit siya kay Jeremias. Dahil si Jeremiah ay nagsasabi ng katotohanan. Ipinapaalam niya sa hari at sa buong bayan kung ano yung judgment ng Panginoon kung hindi sila susunod sa Diyos. No? So, sa ating panahon, kumbaga, si Jeremiah was a failure na para po bang siya po ay merong ministry na yung malungkot, no? Yung ministry niya na kokonti lang yung naniniwala sa kanya, no? During that time, yung mga tao hindi naniniwala sa kanya. Yung mga tao, even his family, ay hindi naniniwala sa kanya. No, kaya kini-question niya sa oras na ito, yung panahong ito, yung kanyang calling. No? Nagdududa na siya kung tinawag ba talaga siya ng Diyos. Lord, tinawag mo ba ako? Diba? Minsan dumarating yung panahon na pag may magitong struggle, may magitong problema, yung mga tao hindi sumusunod sa'yo, hindi nakikinig sa'yo, dumadating yung question mark, Panginoon, tinawag mo ba talaga ako? Hello? No? Kaya nga maraming pastor na hindi nagpapatuloy eh. Kasi pag dumating yung pagsubok, yung mga taong pinagpapagalan nila, matitigas pa rin ang ulo, hindi nagbabago, walang pagbabago. No? Bagamat lahat ng paraan ginawa na nila para ang mga taong ito ay magbago. Dumarating yung time na yung mga ginagamit ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, pinanghihinaan ng loob. No? Biro mo, binigay nila ang kanilang buhay para sa kanila. Halos nakakalimutan na nila yung buhay nila, ibinibigay sa kawan. Tapos, yung makawan di pa nakikinig sa kanila. Yung makawan hindi pa rin sumusunod sa Panginoon. Kahit anong lahat ng paraan ginagawa na para maging malapit ang mga miyembro sa Panginoon. Kaya maraming pastor hindi nagpapatuloy. At praise God. Sabihin natin lahat, praise God. Praise God. Sabihin natin uli, praise God. Praise God. No? Mga kapatid,
Alam nyo, yung kabutihan ng Diyos, dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi kaya ni Jeremias, nag-iisa lang siya. Ang dami-dami mga tao. Yung mga taong yun, ang titigas ng ulo. Kahit gusto ni Jeremias na magbago yung mga taong ito, gustong-gusto ni Jeremias, yung mga taong ito ay lumapit sa Panginoon, yung mga taong ito ay maglingkod sa Diyos, maging tapat sa Panginoon, maging dedicated sa Panginoon. Hindi kaya ni Jeremias. No? Napapagod din siya. Hindi siya Superman, hindi siya si Batman. No, tao pa rin siya. No, nakakaranas pa rin siya ng discouragement, nakakaranas pa rin siya ng kalungkutan. Pag may mga ganung pagkakataon at sitwasyon, kaya minsan dumarating, nagdududa siya, Panginoon, tinawag mo ba talaga ako para maglingkod sa iyo? Baka may mas magaling pa kaysa sa akin, baka mas meron pang higit na mahinahon kaysa sa akin, no? So, pero nung pagkakataong to, during that time na si Jeremias ay nangihina, yung time na ito na siya ay nalulungkot, ng time na ito ay nagdududa siya sa pagtawag sa kanya ng Diyos, nireveal ng Diyos kay Jeremiah yung something, yung mandate, yung order, yung proclamation para sa kanya. At gayon din naman sa atin, if we receive it and understand it, yung mga mandate ng Lord sa atin, yung mga order ng Panginoon, yung instruction niya sa atin, ito ay makakatulong sa atin upang maintindihan natin yung purpose ng Diyos sa ating mga buhay. So, in the time of discouragement and disappointment sa kanyang buhay, na nagdududa siya sa kanyang calling at sa kanyang role sa buhay at sa ministry niya, he received the word from God. Nasulat sa Jeremiah 1 verse 5. Na ang sabi ng Diyos sa kanya, Jeremiah, listen. Makinig ka, Jeremias. I knew you before I formed you in your mother's womb. Sabi ni Lord sa kanya, kilala na kita. Bago ka pa mabuo sa tiyan ng nanay mo, kilala na kita. Ako ang nakakakilala sa iyo. At sa lahat na nakikinig dito, tandaan nyo, nung una pa man, bago pa tayo mabuo sa tiyan ng ating mga nanay, kilala na tayo ng Diyos. Siya ang higit nakakilala sa iyo. Siya ang lumalang sa atin. Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay nakikita natin sa sanglibutan ito. Siya ang may likha sa bawat isa sa atin. At may nakakaalam ng pinagdadaanan natin hanggang sa mga araw nito. No? Nararamdaman niya yung nararamdaman mo. Ibig sabihin ng Diyos, kaya nga, Jeremiah, responsable ako sa buhay mo. Ang Diyos din ang responsable sa buhay natin. Sabi ng Panginoon, no, makinig tayo, hindi tayo, ibig sabihin, mula ng bago pa lang tayo isilang, kilala na tayo ng Diyos. Ganun kamangha-mangha ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka pa nabubuo, pitos ka pa lang, o wala pa. No? Kilala ka na ng Panginoon. Sabi diyan, before I form you in your mother's womb. Sabi ng Panginoon, before I form you. Ang ibig sabihin ng form dito, F-O-R-M-E-D, ang ibig sabihin ng form dito, ito yung, kung paano pinick up ng Lord yung clay at ginawa si Adan, ganun din. Ganun din tayo nilikha ng Diyos. Siya ang dahilan kung bakit narito tayo. Kung bakit nabuo ka. No? Ibig sabihin, ang buhay natin ay hindi nagsimula nang magkakilala ang ating nanay at tatay. Tama? Hindi doon, kundi buhat pa lang before the foundation of the world, sabi sa ibang bahagi ng kasulatan. Before the foundation of the world, no?
kilala na tayo ng Diyos. Ganon ka talino ang Diyos. Ganon ka mangha-mangha, amazing ang kapangyarihan ng Panginoon. No? Bago pa ikasal ang iyong mga magulang, bago pa sila magtalik, bago ka pa mabuo, sa loob ng tiyan ng iyong kilala ka niya. No? He is the one, siya nakakilala ng higit sa'yo at sa akin. No? Kaya hindi tayo aksidente. Di ba minsan sinasabi ng mga magulang natin, aksidente ka lang anak eh. Dapat hanggang 3 lang eh. Pero ba't nagkaroon ng pang-4? Aksidente ka lang. No. Walang aksidente sa Diyos. Lahat tayo ay, nung una pa man, ay plinano ng Diyos. Kilala na niya tayo bago pa tayo nilabas ng ating mga magulang. Okay? O sige, bigyan ko pa kayo ng isang example. Psalm 139, si David naman. Mga awit, 139. Psalm 139, verse 14 hanggang 17. Tinan po natin, basahin po natin. Psalm 139, 17 hanggang verse 14 to 17. 14. Sabi dito, makinig po tayo, sabi dito, pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Tinan nyo? Sabi ni David, purihin ka, O Diyos. Ang lahat ng mga gawa mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. 15. Ang buto ko sa katawan ng iyon ay hugisin. O tinan nyo, siya ang humugis ng buto sa katawan natin. Sa loob ng bahay bata do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Hanggang yung paglaki natin, yung pitos, lumalaki na yan, nabubuo na yan. Nagkakaroon na ng kamay, ilong, mata, paa. No? Sabi, hindi nalilihim sa Diyos. Yung paglaki natin sa loob pa lang ng tiyan ng ating magulang. 16. Ako iyong nakita na. Hindi pa man isinilang. Hello? Hindi pa tayo sinisilang. Kita na tayo ng Lord. Alam na niya kung ano tayo. Kung ano yung magiging itsura natin. Tinan niyo muna itsura ng katabi niyo. Sabihin niyo sa katabi mo, ang ganda-ganda mo. No? Bakit? Kasi sino naman may likha sa atin? Ang Diyos. Dati noon, medyo conscious ako eh. Kasi hindi naman ako maganda. Pangkaraniwan lang. Tapos medyo pangupang ilong. Pero nang malaman ko ang salita ng Diyos, wow, no, hindi ako dapat na ganito itsura natin, no? So, dahil alam natin, lahat tayo nilikha ng Diyos, walang pangit sa Panginoon. Walang nilikha ang Diyos na pangit. Amen po ba? Okay. Sabi diyan, anong verse na tayo? Ako'y iyong nakita, hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. 16, verse 16. Tingnan nyo? Ang Diyos lang nakakaalam kung gaano hahaba ang ating buhay. Ang Diyos nakakaalam kung kailan lahat tayo mamamatay. Dahil lahat na naman tao mapupunta doon. Tama? Alam niya yung ating pagsilang. Alam din niya kung kailan tayo mamamatay. Siya lang na nakakaalam yan. Alam niya kung gaano kahaba ang buhay natin na itatagal sa mundong ito. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Nakatitik, nakasulat. Minsan pag-aaralan natin to yung aklat na to ha. Bakit meron ditong aklat na nakatitik, nakasulat daw dito sa aklat na ito ng talaan? Ano ba yung aklat na talaan na to? Hahaba tayo pag-uusapan natin ngayon. Bibigyan ko kayo ng ibang araw na kung saan ating matututunan, huwag kayong absent, kung ano tong aklat na to. Aklat ng talaan. Doon nakalista, no? Kung kailan tayo mamamatay, kailan tayo mabubuhay, doon sa aklat ng talaan na ito, no? Hindi ito yung tinatawag na book of life na lahat ng mga nakay Kristo ay nakasulat. Iba namang aklat na ito. Verse 17, tunay, Yahweh,
Di ko kayang maabot ang iyong isip. Totoo, hindi natin maabot, matarok. Paano mangyayari yun? Na lahat tayo kilala ng Diyos noong paman bago pa tayo likain ng ating mga magulang. Sabi to, ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Marami siyang balak sa atin. Marami siyang plano sa atin. No? Ito ang sabi ng Panginoon. At umagri dito si Jeremiah. Umagri siya dito sa sinabi ni David. So, kung ang ating buhay ay hawak ng Diyos, kung ito'y alam na ng Panginoon, kung meron tayong master plan, ang master plan ng buhay natin ay hawak ng Panginoon, it means you are not useless. You are not worthless. May kwenta tayo. Hindi wala kang kwenta. Lahat tayo may kwenta. You are not useless. You are not accident. You are not empty. And you are not zero. Amen? Amen? Praise God, palakpakan naman natin ng Diyos. So kung may mga problema tayo, may mga dadaanan tayo, may mga pagsubok tayo, na akala mo wala ng katapusan, na wala ng kasagutan, run to our Maker. Tumakbo tayo sa Kanya na lumikha sa atin. Sapagkat kilala niya tayo. He knows us. At alam niya yung purpose natin sa buhay kung bakit niya tayo nilikha. Lahat tayo na nilikha ng Diyos. Lahat ng narito, bata man, no? Bata man, matanda man, lahat tayo ay may purpose ang Panginoon sa ating mga buhay. Kagaya ni Jeremias at ni David, tayo rin naman ay may dakilang plano at may purpose ang Diyos, may dahilan kung bakit niya tayo ginawa at nilikha. So, tayo lumapit sa Diyos. Dahil kung lalapit tayo sa Kanya, tayo maglilingkod sa Kanya, tayo hahanapin natin siya, mauunawaan natin, maiintindihan natin kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. No? Alam niya kung paano tayo bubuuin pag tayo wasak, pag tayo malungkot, pag tayo mahina, pag tayo ay napupuspos ng ganitong na hindi magandang bagay. Alam niya kung paano tayo ayusin dahil siya ang may likha sa atin. So start with God. Sa Diyos tayo lumapit. Ang Diyos ay maging sentro ng ating buhay. Ang simula at ang kawakasan ng ating buhay ay sa Kanya lang. Ang identity natin ay nagsimula when we begin, hindi nagsimula ang identity natin, hindi magsisimula ang identity natin kapag iintindihan lang natin ating sarili. Lumapit tayo sa Diyos. Sabi diyan, before you are born, I consecrated you. Ibig sabihin ng consecrated, tilalaga na kita. I set you apart, binukod kita. No? Ibig sabihin, He chose Jeremiah to be on his side. Sinabi niya kay Jeremiah, huwag kang malungkot. Kahit yung mga tao hindi nakikinig sa'yo, kahit yung mga tao ito hindi naniniwala sa'yo, huwag kang malungkot, Jeremiah. Nasa side kita, kakampi kita. You are on my team. Hello? Tama? Sa akin ka. Diba? Sa life na ito, sa buhay nito, merong battle between good and evil. But God said to him, you are on my side. You belong to my team. Dalawa lang Sa diablo o sa Diyos? Ang sabi niya ng Diyos kay Jeremiah, dito ka sa kanan, dito ka, akin ka. Tayo rin naman, kilala ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Amen? Kilala ng Diyos tayo. Alam niya kung sino yung Kanya. Kaya huwag kayong magagalit sa Diyos. No? Huwag niyong isipin, okay, no? Huwag niyo isipin na hindi kayo sa Kanya. Malalaman niyo kung sino ang Kanya.
No? Pag may mga bagay na hindi nasusunod na gusto nyo, huwag kayong magalit sa Diyos. No? May maraming mga tao galit sa Diyos. May mga gusto silang mangyari sa buhay nila. Lord, ano ba yan? Gusto ko magtrabaho sa abroad. Bakit lagi na lang deny yung visa ko? Hindi mo ba ako mahal? Galit ka ba sa akin, Panginoon? Diba? May mga taong ganyan. Lord, galit ka ba sa akin? Lahat na lang kaklase ko, nag-asawa na. Lahat na mga kalaro ko, nag-asawa na, naiwan na ako. Hello? Galit ba sa akin ang Diyos? No. Tandaan nyo, mga kapatid na narito, hello? Hello? Kung meron kayong damdamin sa Diyos na ganyan, huwag kayong magalit sa Diyos. Bakit? Tandaan nyo, walang sino man ang nakakaalam ng future natin, ng ating kinabukasan, kundi ang Diyos lamang. Tama? Tama? Okay. Bakit tayo hindi dapat magtiwala sa Kanya? No? Ibig sabihin, kung meron God's denial, minsan ayaw ng Diyos, hindi nangyayari yun sa buhay mo, baka naman pinoproteksyonan ka ng Panginoon. Amen? Amen? Ibig sabihin po, alam niya yung buhay natin, alam niya yung future natin, at tayo ay sa Kanya, aalagaan tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo hahayaang mapahamak. Kaya sa tingin mo, hindi ka mahal ng Diyos, wag mong isipin yan. Dahil yung mga nangyayari sa buhay mo, kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti sa iyo. Ang pinakamabuti, magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. So, sa pamagitan nito, ay madedevelop yung right attitude natin, yung mentality natin. No? Tandaan po natin na laging si Satanas ay sinungaling. Hindi against ang Diyos sa atin. No? Sabi ng Diyos kay Jeremiah, Jeremiah, huwag kang malungkot. Hindi ako nagagalit sa iyo. I'm not against you. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, kung ang mga taong ito ay hindi nakikinig sa iyo, no? Kung hindi nakikinig sa iyo ang mga Hudyong ito, no, sabi ng Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi kita tinawag. No? Minsan, kung titingnan po natin, kung hindi mo isipin na tinawag ka ng Diyos nung unang paman, ano ka eh, mag-ano ka eh, pwede mong bitawan yung calling na yun eh. Ako sa tagal-tagal ko ng pastor, marami na akong naranasan. No? Dumadating din pagkakataon, gusto ko ng bumigay. Dumadating pagkakataon na parang nangihina din ako. Pero alam niyo po ba, salamat sa Diyos. Dahil alam ko na may tinakda ang Diyos na planong mabuti sa buhay ko at sa buhay ninyo. No? Mga kapatid, kaya kayo, mahalin niyo yung mga taong ginagamit ng Diyos sa lugar na ito. Panalangin niyo po sila. Dahil hindi niyo alam, baka nakakaranas din sila ng ganun, kagaya ng nangyayari kay Jeremiah. Tama? No? Pero sabi ko nga, alam ko, Panginoon, ikaw ang pumili sa akin. Si Jeremias ay pinilan ng Diyos. No? So, mga kapatid, dahil sa pagmamahal ng Diyos, gusto ng Diyos alagaan kayo. At ang paraan ng Diyos para alagaan kayo, nagtatakda siya ng mga ginagamit niya para alagaan kayo. Pakinggan nyo naman sila. Yung mga payo nila, pakinggan nyo. No? Huwag niyong labanan dahil yun ay sa Panginoon. So tandaan natin, either we belong to God or to the enemy. Isa lang side. Hindi pa pwedeng nasa dalawa kang side. Sa side of the devil and the side of God. No? Kundi, isa lang. Okay. No? Kaya, kung tayo ay nasa Panginoon, tandaan po natin, God is not against us. Hindi galit ang Diyos sa atin.
Kung may ginagawa tayong mali, yun na nga sinasabi ko sa inyo, yung mga pinag-aralan natin noong nakarang mga araw, reviewin niyo po yun. Kalooban ng Diyos, tayong lahat ipinatawad na niya, tayo ginawa niyang righteous, tayo ay ginawa niyang matuwid, tayo ay niligtas niya. Tandaan niyo mga kapatid, niligtas tayo ng ating Panginoon, no? Lumakad na tayo ayon sa kanyang kalooban. Lumakad na tayo ayon sa kanyang salita. Amen? No? So, may plano ang Diyos na mabuti sa ating lahat. It's up to us whether you align yourself back to the plan of God or to defect from it. May plano siya sa buhay nating maganda. Pero nasa atin pa rin kung i-align natin ang ating mga buhay sa gusto at nais ng Diyos o yung talikuran, yung mga nais ng Diyos sa atin. Alam nyo, araw-araw binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Pagkakataon na magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya. Amen? No? Huwag natin talikuran ang mga salita ng Diyos. Huwag natin talikuran ang magandang plano niya sa bawat isa sa atin. No? Kung mananatili tayo na tinatakwil ang plano ng Diyos sa buhay natin, tinatalikuran ang plano ng Diyos sa buhay natin, hindi ka makakapamuhay ng payapa sa mundo. Hindi ka makakapamuhay ng masaya sa buhay na ito. Walang fulfillment, no? Sa buhay mo, kundi distraction sa huli, sa bandang dulo. Kasi tinatalikuran mo yung nais ng Diyos na mangyari sa iyo eh. May plano siyang maganda sa buhay natin, di tayo nakikinig sa Kanya. Ayaw natin sumunod sa Kanya. Ayaw nating sampalatayanan at magtiwala sa Kanya at sa Kanyang mga salita. No? So, it's up to us. No? Okay. Tandaan po natin, lahat tayo may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Para po bang nasa isang bigger picture tayo, malaking larawan. At makikita po natin yung kung ikaw ay naroon sa bigger picture, kahit maliit lang, tuldok, yung maliit lang, yung walang makakapag-substitute sa atin doon. Dahil ng master ng Lord sa buhay natin. No? God decided na tayong lahat ay maging Kanya. Magpatuloy tayo na lumakad, ma-align yung ating mga sarili doon sa kalooban at plano ng Diyos sa buhay natin. Bakit ba siya tumatawag sa atin? Bakit ba niya, bakit ang Diyos ay pinipili tayo, no? Pinipili tayo ng Diyos para may magamit siya. Para abutin din naman ang ating kapwa. Ito yung pangunahing dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Ito yung purpose natin kung bakit tayo nabubuhay. Sabi nga sa kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Hindi tayo nabuhay sa mundo ito para lang sa sarili natin. Ha? No? Kundi tayo ay may pananagutan sa ating kapwa. Inano tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng magandang plano, no? At isang plano niya sa atin ay gamitin para sa kanyang purpose, sa kanyang kalooban, no? Yung Juda, yung mga taga-Huda ay naging rebellious. Ang Israel ay anak ng Diyos. Ang Israel, ang mga Israelita ay pinili ng Diyos na maging Kanya. Pero maraming Israelita ang ayaw manalig sa Diyos. Ayaw sumampalataya sa Panginoon. Maraming mga Israelita na pinipili nila na takasan ang kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. No? So ano nangyari? Napahamak sila. Ano sabi? Pinili ng Diyos, yung mga kaaway nila, yung mga Assyrians, Babylonian, ay i-destroy sila dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Kaya sila ay napahamak.
marami sa kanila hindi nakarating ng promised land. Kundi sa daan pa lang, napahamak sila. Okay. Jeremiah 29:11. Gising pa po ba lahat? Okay. Malapit na po tayong matapos, no? Jeremiah 29:11, sabi dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for wholeness and not for evil." No? Okay, so sa ibang salin, plans to prosper you and not to harm you. No? Ibig sabihin, dito parang sa verse nito, Jeremiah 29:11, makikita natin, may mabuting plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Plans for wholeness, to prosper you. Pag sinabing prosper, hindi naman laging pera, kundi yung wholeness, yung life na payapa, life na masaya, life na punong-puno ng pag-asa, no? Kasiyahan, kagalakan, and not to harm you. Ayaw ng Diyos na tayo masaktan. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. No? Sa verse 12, sabi diyan, "Call upon me, come and pray. Pray to me, and I will hear you," said the Lord. So, bukod dito, ang Diyos ay may magandang plano sa atin, lakaran natin to. Piliin natin to. Itong magandang plano ng Panginoon sa ating mga buhay. At nang sabi, manalangin ka. Mag-pray ka in Jesus' name. Manalangin ka. Ano mga bagay na hindi pa nangyayari sa buhay mo, magtiwala ka lang sa Diyos. No? Amen? No, sabi niyan, "Call upon me." Minsan, hindi tayo tumatawag sa Kanya. Kaya, hindi nasusunod yung plano niya sa buhay natin. Hindi tayo lumalapit sa Kanya. Hindi tayo humingi ng gabay sa Kanya, ng tulong sa Kanya. Sa verse 12, "Call upon me." At ang sabi sa verse 13, "Seek me, Jeremiah, and you will find me if you seek me with all my heart." Ito pa ang pangatlong bili ng Diyos. So, seek me, hanapin niyo ako. At kung mahanap niyo ako, masusumpungan niyo ako. Hinahanap-hanap ba natin ang Diyos? Ha? Hinahanap-hanap ba natin talaga ang Panginoon? Ang mga taga-Huda, hindi nila hinanap ang Diyos. Nagpaisi-isi sila. Kaya ano nangyari? Hindi talaga nila hinahanap ang Diyos. Pero ang sino mang naghahanap sa Panginoon ng totoo, alam niyo mga kapatid, sila'y makakasumpong sa ating Diyos. No? Sabi, "Seek me diligently. Seek me with all your heart." Sabi sa verse 13. Dito lang natin makikita, marirealize, no? Yung buhay na magiging meaningful. Dito lang natin makita, wow, ang sarap pala ng buhay. Napakaganda pa ng buhay. Kapag naintindihan natin lahat, yung kung paano dinisenyo tayo ng Diyos. Dito lang talaga, masasatisfy tayo. Diba? Marami mga tao, sinabi nila, magkaroon ako ng 1,000,000, masaya na ako. Pero nagkaroon siya ng 1,000,000, hindi pa rin siya naging masaya. Hindi pa rin siya nagkaroon ng kapayapaan. Pero yung sinasabi sa Jeremiah 9, 11, 12, 13, if you seek the Lord, masusumpungan natin siya ng ating buong puso. At yung mananalangin tayo sa Kanya, i-align natin ang buhay natin sa Kanyang plano, sa Kanyang kalooban. Dito lang natin makikita yung meaning, yung magandang kahulugahan ng buhay. Na kahit minsan hindi naman marami kang pera, pero masaya ka pa rin. May kapayapaan ka. Kahit minsan, di mo nakukuha yung mga gusto mo, pero kahit paano nakikita natin na, wow, ang sarap pa rin mabuhay. No? So, ang pinakakailangan, hanapin natin mabuti ang Diyos ng ating buong puso. Hanapin natin siya. Sino sa inyo naghahanap ng kayamanan? Diba? Minsan yung iba, pag naglalakad, kayo ko, ano hinahanap? Baka makapulot ako ng 1,000. Hello? No? Kung paano ka naghahanap ng kayamanan, dapat ganun din hanapin ang Diyos. Amen? Amen? Alam niyo, napakaganda ng buhay na nilaan ng Diyos sa atin. Huwag mong sayangin at huwag mong sirain ang buhay mo dahil may magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay.
Amen? Amen? So, ang buhay natin, ang value natin, tandaan, we are not zero, we are not empty, we are not useless, but God chose us. Ang value o ang significance ng ating buhay ay hindi nakadepende sa mga tatak ng damit na sinusuot natin. O hindi nakadepende ang significance o ang kahalaga ng buhay natin kung ano meron tayo. No? Kundi, ang kahalaga ng buhay natin ay kung ang buhay natin ay umaayon sa plano at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So last, mga kapatid, seek God and realign your life to His plan and purposes in your life. I-align natin. No? Last verse, Ephesians 2 verse 10. Tandaan niyo po yung verse na ito, napakaganda. For we are God's masterpiece. Biruin niyo, sino po ang masterpiece ng Lord? Tayo. Di ba pag sinabi masterpiece, ikaw yung pinakamagandang nilalang ng Diyos. Sa lahat ng kanyang nilikha, ang tao ang kanyang masasabi niya, wow, perfect. Ito ang pinakamainam kong ginawa. We are God's masterpiece. No? He has created us anew in Christ. Lalo na nung tayo nakipag-isa kay Kristo, naging bagong nilalang. We are God's masterpiece. So, sabi, we are created in Christ Jesus so we can do the good things He plans for us long ago. Listen, tinan niyo sa bandang huli. So, we can do para magawa natin yung mabubuting bagay na pinlano ng Diyos sa ating mga buhay long ago. So, pag sinabing long ago, nung una pa man, meron na siya nakatakdang mabuting bagay pinlano sa ating buhay. Nung una pa man. Nung nasa tiyan pa lang tayo ng nanay natin o wala pa sa tiyan ng ating mga nanay. We are, sabi po dyan, so we can do para magampanan natin, magawa natin yung mabubuting bagay na pinilaro ng Diyos sa ating mga buhay nung una pa man. Amen? Naintindihan po ba natin? So, ibig sabihin, bago ka pa likhain ng Diyos, bago pa tayo likhain ng Diyos, meron na siyang nakalaang mabubuting bagay, pilano, para sa atin bago pa tayo isilang. Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Nakita po ba ninyo yun? So, ibig sabihin, may mabuting plano siya sa atin noong una pa man. Tama? So, mga kapatid, dapat makita niyo yun. Yung magandang plano ng Diyos sa buhay niyo. Yung mabuting plano ng Panginoon sa buhay niyo. At narito na. Naririnig niyo lagi tuwing araw ng linggo. Yung mabuting plano ng Panginoon sa inyong buhay. Gamitin natin yung buhay na ito na binigay sa atin ng Diyos. May mabuting plano ng Diyos sa buhay natin. Lakaran natin yung mabuting plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ulitin ko sa inyo, si Shera, isa sa mabuting plano ng Panginoon sa atin, niligtas niya tayo. We are saved. Binigyan niya tayo ng kaligtasan. Noong una pa man, kilala na tayo ng Diyos at pinili na niya tayo para maging Kanya. Ano sabi sa Romans 8:29? Sapagkat, makinig kayo, makinig tayong lahat. Romans 8:29, tapos na po ito. Sapagkat mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Hello? Tingin kayo dito. Ibig sabihin, mula nung una pa man, alam na ng Diyos, no? Kung sino yung magiging Kanya. Yung mga magiging Kanya dito, sabi, ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak.
na si Hesukristo. Ibig sabihin, anak, makinig tayo. Noong una pa man, ulitin natin, mula pa'y alam ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Ibig sabihin, noong una pa man, alam ng Diyos, kilala niya kung sino yung magiging Kanya. Kung sino yung magiging Kanya, kung sino yung maliligtas, kung sino yung makakasama niya sa Kanyang kaharian. Noong una pa man, sinabi din ng Panginoon, kilala na niya tayo. At pinili niya tayo upang maging katulad ng Kanyang anak. Dahil pinili niya tayo. No? God's divine order, pinili ka niya nung una pa man. Biruin niyo, mga kapatid, pinagtiwalaan tayo ng Diyos, pinili niya tayo para maging Kanya. Hindi ba masaya yun? Hindi ba masaya yun? Hindi ba masaya yun? Bilang mga anak, kung anak ka ng Diyos, umarte tayo, talagang anak ng Diyos. Hello? Hello? Ang tanong, ano ba si Jesus, ang God? Yung namimili ba talaga siya? Ibig sabihin, namimili lang ba siya ng maliligtas? Namimili lang ba siya ng Kanya? Ha? Kasi, sabi sa Bible, God is no respecter of person. Tapos sabi pa sa Biblia, gusto ng Diyos ang lahat ay maligtas. Lahat ay gusto ng Diyos maligtas. Tama po? Sabi sa Book of Luke. Pero ang tanong, lahat po ba'y maliligtas? Lahat po ba'y maliligtas? Hindi naman. Ibig sabihin, namimili lang ba ang Diyos? Hindi. Ang tao'y binigyan niya ng free choice. Free choice. Pwede siyang mamili. Nangyari ba ito? Nangyari. Tandaan nyo, na pinili ng Diyos yung Kanya na pinili siya. Dahil nakita ng Diyos, bago ka pa isilang, kilala ka na niya, nakita niya sa bandang huli ng buhay mo, o yung, nung ika'y pinanganak, itong taong to, nakita niya, pinili mo siya. Kaya pinili ka rin ng Diyos. Naunawaan nyo? Hindi siya namimili na dahil, ibig sabihin pinili ka niya dahil gusto ka lang niyang piliin, kundi pinili ka ng Diyos dahil nakita niya, pinili mo siya. Tayo pa rin ang namimili. Naunawaan natin? Bago pa tayo silang, alam na ng Diyos kung sino ang Kanya. Pinili ka niya. At kung ika'y pinili ng Diyos, may mabuting plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen? Amen. Tanggapin mo yan. Huwag ka nang humiwalay sa Diyos. Sumunod ka na sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. Pinili ka niya. Lumakad tayo ayon sa kung ikaw ay anak ng Diyos, maging anak talaga tayo ng Diyos. Diba? Tinanggihan na natin ang laman, tinanggihan na natin ang kasalanan. Tayo mga anak na ng Panginoon. O ano nangyayari ngayon? After na marinig nyo yung mga mensahe, pabawas na ba ng pabawas yung kasalanan nyo? Dati sa buong isang linggo, nakakasampung kasalanan ka, nabibilang mo. Pero ngayon, paunti na ng paunti. Palapit ka ng palapit sa Panginoon na tinutupad mo ang Kanyang salita at ang Kanyang kalooban. Yun ang pagbabago. Binabago tayo ng Diyos. Gusto ng Diyos, tayong Kanya ay manatili sa Kanya at magpatuloy sa Kanya. Huwag natin buguin ang Panginoon. Gawin natin yung gawain natin bilang anak. Ano yung mga gawain ng Panginoon? Kung ano ginawa ng Panginoon dito sa lupa, gawin natin. Sumunod tayo sa Kanya. Nagwagi siya ng mga kaluluwa, nagmahal siya ng mga tao, no? Nagpatawad siya ng mga taong sa kanilang mga kasalanan, no? Gayon din tayo. Kung tayo, alam nyo na tayo pinili ng Diyos para maging Kanya, gamitin natin yung buhay na ito na maging blessing sa mga taong nasa sanlibutan. Use our life as a blessing to the world. Maging blessing tayo sa mundong ito, sa ating community, sa ating workplace,
sa ating mga bahay, sa ating mga eskwelahan, sa lahat ng mga nakapalibot sa atin, maging pagpapala tayo sa Kanya. Para malaman nila kung sino ang ating Creator, na ang Creator natin, no, ang responsible sa ating mga buhay. Tama? Tama? Mga kapatid, kung malalaman nyo lang at nalaman nyo sa umagang ito, yung kalooban at plano ng Diyos sa ating mga buhay, lakaran natin yan. Magpaka tunay na tayo ay nasa Kanya. Nasa side niya. Belong sa team ng Lord. Team Jesus! Lahat mga nasa Team Jesus, magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord. Yung Team Devil, no, may mga taong ganun, may Team Devil, pero we love them. Pray for them, mga taong wala pa sa Diyos. Akaya natin sila sa Panginoon. Amen? Amen! Mga kapatid, yung buhay natin, ipagamit natin sa Diyos. Kung may mga bagay na nakikita kayo sa buhay nyo, dapat pang ayusin, baguhin, manalangin ka lagi, Lord, baguhin mo ako, bagong nilalang na ako. Humarap ka sa salamin, sabihin mo sa sarili mo, ako ay tinubos na ni Kristo. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. Si Jesus na ang nabubuhay sa akin, anak ako ng Diyos. Ako'y matino, ako'y mabuti, ako'y mapagmahal, ako'y mapagpatawad. Bagong buhay na ako. Amen? Tayong lahat ay ginawan ng mabuting bagay ng Panginoon. Hanggang ngayon, makita natin, ang tunay na sa Kanya ay merong napakagandang plano ang Diyos sa Kanyang buhay. Amen?